Hello po mga kababayan, andito na naman po tayo. This is Nancy Bicolana. Usap-usap ulit tayo. Ngayon po ay pag-uusapan natin itong Budget 2026 po na permahan na siyempre. At si Senator Marcoleta po ay na-dismaya dyan dahil parang mukhang hindi natupad yung kumbaga mga gusto nilang ipaglaban. Marami po kasi noon na nagsasabi na, paglalaban namin ito, gugwardyahan namin ng maayos ito. Pero sa tingin ni Senator Marcoleta, bakit daw yung paggugwardya nila ay parang, nila lahat ay parang kumbaga bumaba. Yung mga tinatanggal nila, ibinabalik. Yung mga hindi na dapat ilagay, inilalagay nila. At ang ginagawa pa nila mga kababayan, kumbaga, parang kumbaga nililito na lang ang tao para hindi masundan, di ba? Pero kung makikita po ninyo ay talagang kung mangungurap muli po sila ay madali na naman pong gawin kasi naglagay po sila ng malalaking amount kung saan-saan. At may napansin pa po si Senator Marcoleta at masasabi niya mamaya yan. Meron silang inilagay sa unprogram fund na hindi naman na dapat kailangan ilagay doon. Pero ginawa nila ng parang mailagay doon at ipapaliwanag niya mamaya yan. Pero bago po tayo magpunta dyan, ipapakita natin itong video. Napansin ito o nabanggit din ni Senator Marcoleta. Meron kasing tinatawag na di ba tinatawag nilang watchdog? Meron pong sa kanilang parang ito po kasi noong bago pa po ito pirmahan ni Bongbong yung budget na gusto nilang ipa-veto. Ito po siya. And then pupunta tayo agad kay Senator Marcoleta para maano natin, marami siyang sinabi na talagang nakakadismaya naman talaga. Ito po ito na pinapa-veto nila. Pinapa-veto ng budget watchdog na Social Watch Philippines kay PBBM ang ilang questionable umanong items sa ratified 2026 national budget. Nagkakahalaga daw ito ng higit 319 billion pesos. Ang laki po niya na yung pinapa-veto nila na yan. Sa grupo, ibinalik lang nito ang dating pork barrel system dahil sa umano'y last-minute insertions ng BICAM at appropriations. Dismayado sila na binabaliwala lang daw ng Kongreso ang galit ng publiko dahil sa pagwaldas ng pondo para sa patronage politics. Kahit daw kasi nagkaroon ng open BICAM, may mga meeting daw na nangyari kaya nawalan rin ng saysay ang transparency sa BICAM process. Dalawang opsyon ang ibinigay ng grupo sa Pangulo. Una, i-retain ng lahat ng budget items maliban sa budgetary support sa government corporations at modernization program ng AFP. May nakalaan na raw kasing pondo ang mga ito sa ilalim ng special purpose funds. Pangalawa, total veto ng lahat ng 10 unprogrammed appropriations para tukuyin ang funding sources ito at maging breakdown ng expenditure details. Kumbinsido si So yun mga kababayan, yun lang po yun. Si Soto nabanatan din ni Senator Marcoleta. Kasi yung kasama niya, ni Senator Marcoleta, si Jen yata o si Nelson, ang sabi daw kasi ni Lacson, ni Soto, ni Senator Soto, na ito daw po ay isa sa pinakamalinis na budget, mga kababayan. At pinaayos, talagang nilinis daw at inayos pa ng husto ni Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, anong panglinis ang ginawa, na andun ba siya? So papakinggan po natin siya mga kababayan kasi nga po, parang kumbaga ito si Senator Soto ay talagang namumuro ka na ha. Pakinggan po natin si Senator Marcoleta. Kasi sabi ko nga, kung hindi ko pa nababanggit, meron siyang napansin dito na inilagay nila sa unprogram fund. Ito po. Bakit? Bakit nilagay doon? Sasabihin po sa atin. Go, mga sirs. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793
trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. And ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi Oo lahat nga po ay pala, 93. inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan na nagsasabi na ito By the way pala mga kababayan, meron po palang ibinito 93 billion. Hindi po ba't nag-veto din siya noong 2025? Yung ibinito po niya, kulang na kulang. At talaga naman, ay nako, para lang may maipakita, nag-veto nga ako eh. Pero, pong pinirmahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Oo. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget. Pinamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na paglinis kaya so dyan? ayan. Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Kasama ba? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Correct. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sa bagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, Naka-livestream. Naka-livestream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Hindi naman po, naka-livestream lamang po yun. Anytime, kung gusto lang po nilang ipa-livestream, nakita naman po natin yan. Pinanood naman natin yan. Sinungaling naman kasi sila. Lagi silang ano ba yun, executive session? Hindi lang 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, hours. So paano nila masasabing malinis yan at naka-livestream yan? Hindi nga natin alam ang pinag-usapan. Lagi silang wala. Ang haba-haba ng oras na hindi sila nagla-livestream. Kung sana mga kababayan, ini-livestream nila yan, kahit ano ba man ang hindi nila pagkakaunawaan, dapat yan sa harapan ng taong bayan. So wag nyo kaming para kayong ICI eh. Livestream hindi, livestream hindi. Livestream pero executive session ang nire-request ng resource person. Supayag na kami. Kayo po, hindi po ninyo yan, parang kumbaga kalahating totoo, kalahating sinungaling ang ginawa ninyo. Kasi hindi po talaga ninyo yan, ini-livestream from the beginning hanggang sa katapusan. Kumbaga, tago kayo ng tago. Bakit kayo nag-executive session anyway? Anong tinatago ninyo, di ba? Anong tinatago ninyo? Hindi ko po maintindihan. Bakit mga kababayan, kailangan nilang magbalita o magyabang na magla-livestream sila? Pagkatapos, ang ginagawa nila kapag hindi na magkasundo, nagtatago na sila sa madla. Jenna, lima nakikita mo? Opo. Nakikita mo lang. Oho. Yes. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Hindi. Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Correct. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Tama naman. Akala ko nga yung budget dyan, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang next balita Monday kasi. pa. Hindi ko alam na ngayon na. Oo. Kasi kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan dyan bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 Wow. enrolled bill. Oho. Baka sabihin na naman ni Bongbong, binasa niya lahat yan. Kasi last year, I think, over 4,000 pages. Binasa daw lahat yan. Yung pala, yun yung pinakakurap. Ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives, at yung kanikanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na sa enrolled bill, GAA na Gaan dyan. na po. Eh, usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis.
Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no Jen sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na Ayun. talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung Tama, masinsin. Kapag ikaw ay gumamit ng suyod Jen, ang ibig sabihin nun, Pati kulisa. hindi ko lisa, kuto. Tsaka iba na. Lisa. oh. Lisa, yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Tanggal. Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita. Correct. Hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin na tayo dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin. Pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, it's GAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimayin, yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog dyan? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ko ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? Nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit? Bumabalik. Bakit yung pinagkaisahan natin? Ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin? Bubusisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto, binalik sa ulo? Parang ganun ata nangyari. Kaya nga nung bumoto ako, no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayo ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa dyan. Sige po, Sen. Ayan. Yung BICAM Conference Committee, na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AIX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AIX na yan, o yung MAIP, o yung TUPAD, ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron yan. subsidy natin yan, nagsimula tayo sa 4Ps. Hanggang sa naimbento natin ang AIX. Ang naimbento natin ang MAIP, naimbento natin ang TUPAD, at ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year. Sinabi na halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 billion worth of highly questionable items ang Ang dapat laki. na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay, ibig sabihin, Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Ayan naman. Ano? At sinamahan pa ng CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon,
Etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ayan. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. Dumami yung na-inventong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion na FMR sa ilalim naman ng DP ng ano Farm ng to Market Department. Road po yun, DA. Oo, Farm to Market Roads, Department of Agriculture. At kasama dyan yung 5.25 billion na confidential funds naman na nakakalat Oh, sa yan. napakaraming mga ahensya ng pamahalaan. Oo. 5.25 billion pesos. Laki pala. No? Kailan lang, kino-question ng confidential funds ng isang ahensya. No? Opo. Na nauwi pa nga sa impeachment. Ngayon, ito, bumabalik na naman. Oho. Naalala ko nga, meron akong amendments dyan. Nakita ko yung pagkalaki-laking confidential funds. Nung nandun pa kami sa, nung pinagtatalunan pa namin ng plenary, yung budget, Opo. Bakit ka ako 689 billion ng ng Sa confidential DOJ. fund ng Secretary of Education? Education po, DOJ. Secretary of Justice. Justice, opo, opo. Pwede ba ako yung 300 ka ako ilagay natin? In-approve naman kagad. Ano? Kaya lang, yung in-approve pero hindi na-adapt. Aha. Ah, hindi Nakita ba ko, opo. meron akong 11 na proposed amendments eh. Opo. Ang na-adapt, 3 lang. Ganon. Ngayon, susuriin ko to sa 3 yun kung ilan ang pumasok sa GAA. Ngayong napirmahan na ng Pangulo. Opo. Hindi ko muna adapt kasi, papasok. nandun na sa Papasok GAA. pa sa GAA. Kaya kailangan silipin ko pa yun. Tandaan mo 11 ang proposal ko, 3 ang na-adapt. in-approve sa plenary, Opo. pero pagkatapos ng BICAM, 3 lang natira. 3 lang ang natira. Ngayon, bago mapirmahan, titingnan ko kung yung 3 Pumasok kung, ako sa GAA mismo. kung may natirang 3. Oho. Oo. Sinasabi natin kanina, kaya ako nagpahayag ng pagboto ng no. No, opo. Dahil nga kasama ko yun sa pagsuyod eh. Nung napakaraming dapat na suyurin. Ito na lang sinasabi kong AX. Isipin mo yung final number niya doon sa BICAM namin. Ewan ko kung ito yung nandun sa GAA na ngayon. Oho. 63.9 billion yung AX. Imbes na sinuyod na namin ito eh. Bakit ka ako nadagdagan pa ng 4.8 billion? Kung sinuyod mo, paano nadagdagan? Oo nga, no? Kala ko yung nalista. Di ba? Lumaki. Yun naman tupad, naging 22.4 billion pagkatapos na ni-reduce namin ng 13.8 billion na lang. Okay, opo. Sa Senate version namin, imbes na 22, 13.8 lang ang nilagay namin. Bakit naging 22 nung So, BICAM? balik po ng Kaya nga, sabi ko, yung mga nagtangka, yung mga nag-warning ng mga kasama ko, hindi po pwede yan. Susuyurin natin yan. Hindi kami papayag Oo. na yung mga kung anong-ano na bagay na hindi may papaliwanag, kinakailangan mawala. Hindi eh. Lumitawad eh. O yun na lamang yung MAIP. Ayan, opo. Yung MAIP, ang ibig sabihin yan, Medical Assistance for Indigent Patients. Yes. Anong ginawa? Yung MAIP, dinagdagan, ginawang MAIPIP. Ha? Tama Yung kayo. PIP, Financially Indigent Patients. Kaya nga lumaki. Isip-isipin mo, naging 51.6 billion din. Samantalang ang pinipilit namin sa Senado, yung mga kasama ko, wala na yung 51 MAIP dapat. million. Panagutan na lang natin yung zero billing. Aha. Para sa ganun, Correct. yung PhilHealth, lumaki yung kanyang pondo, ibalik na lang sa PhilHealth yan. Hindi ang nangyayari kasi ngayon dyan eh. Alam ba, kayong dalawa, congressman kayo, makikipag-away kayo. Hindi. Kailangan meron kami mga letter of guarantee. Guarantee Yeah, letter. diba? GR, opo, tama Para yan. bang yung nasasakupan natin, may sakit. Mga doktor ba tayo sa atin pupunta eh? Oho. Dala-dala yung kanyang medical abstract. Ayun nga. Kung Jen, tulungan mo naman yung anak ko, may ano eh. yun, hindi lang titignan na. Akala mo ngayon eh, tayo ngayon na, ikaw ngayon na maglalagay eh. Discretion mo kung magkano ilalagay mo ron eh. Paano mo nalaman na ganun lang ang dapat na pangangailangan niya? So, si Nelson halimbawa, sipon lang ito, kanya sige, bigyan mo ng 5,000. Paano mo nalaman na sipon yun? Hindi man tayo, Tama. sabi ko, wala tayong competence. Unang-una, hindi na dapat dumaan sa atin. Yun yung pinaglalaban ko eh. Opo. Sino ba tayong pasikat na sa ating padadaan? Ako nahihiya sana ako eh. Kaya lang, wala na rin akong magawa na nasa Congress ako, hindi kunin na rin. Kasi pwede ko rin namang tulungan yung mga nasasaw. Pero hindi dapat ganito. Yun ang sinasabi ko. Yan. O lumabas ka ako ganito na. Kaya sabi ko, paano kung boboto ng yes dito? Medyo nga ako, mabigat sa loob ko na bumoto ko ng yes. Bagamat yung mga ibang gusto kong ayusin, nandun naman eh. Kaya lang mas marami yung dapat na hindi mailagay doon. Bakit ako lumalaban sa ganitong mga subsidies? Ganito kasi yun eh, Nelson, Jen, ha? Opo. Sangayon doon sa isang survey ng SWS, September 2025, halos kalahati ng ating mamamayan
involving about 11.2 million families. Ang nasasabing, hanggang ngayon, mahirap pa rin kami. Tama po kayo. Oo, Teka muna nga ako, kung nakatutugon ito sa pangangailangan ng napakarami nating mahihirap na kababayan, may AX ka, may tupad, may maipit, Puro may kung ayuda. ano-ano, Opo, oo. ay bakit kalahati ang nagsisisigaw? Hanggang ngayon, mahirap pa po kami. 22 to 27% ng ating mamamayan ang nakakaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Nawawalan ng silbi ho, Sen, yung lahat ng ayuda na yan. Di ba? Yun ang Diba? lilitaw doon. Gusto niyang kumain. Paano? Kaya nga sabi ko, hindi ka ako napupunta doon sa dapat kapuntahan. Kasi nga napupolitika, ito ang pinakamabuting anyo ng political patronage. Yan. Dadaan kasi sa inyong dalawa eh. Alam mo, Totoo po. congressman Oo. kayo eh. Utang na loob ng constituent kasi kayong Yan na nagamot. nga. Pero hindi naman pera nyo yun eh. Pera ng gobyerno na dapat para sa kanila yun eh. Totoo po. Oo. Etong November 5, 2025 na survey na to dyan, na nagsasabi na 27% ng ating mamamayan nakakaranas ng involuntary hunger o gustong kumain na walang makain. Opo. Ito ang pinakamataas since 1998. Wow. Oh. So paano paano mo ngayon sasabihin na nakatutulong itong mga subsidy ito? Yun ang aking naging dahilan. Aha. At sabi ko naman sa aking kaibigan ko naman talaga si Senator Sherwin. Opo, siya yung chairman ng Silang finance. tatlong magkakapatid. Secretary Rex Gatchalian ng DSWD, barkada natin yan. Mayor West. Si Mayor West, barkada rin na. Nakasabay ko lahat sa Congress yan eh. Di ba? Opo. Sabi ko, pasensya ka na ako, Senator Sherwin. Alam mo naman tayong dalawa lang. Ang talagang pinilit nating suyurin talaga. Kaya lang bumalik talaga eh. Para sa bandang huli, yung paggugwardya natin biglang bumaba. Yun lang nga. At pinasukan tayo ng kalabukab. Kaya ang dating Tagalog ba yun? Opo, oo. Palakang kabgab, kumakalabukab, sabi nila, di ba? Bakit ang gwardya natin ay biglang bumaba? Oo nga. no? Sana kung napanagutan natin, walang papapasukin yan. Isip-isipin mo, ang gagamitin mo ay suklay na masinsin ang ngipin na kung tawagin ay suyod. Suyod. Sinuyod na mabuti. Eka. O nasuyod bang mabuti? Kung yan ang sa paliwanag niya, parang hindi nasuyod doon sa BICAM, Sen. Kung ganun ang nangyari na. Hindi pa ako tapos eh. Oo. Yung sabi ng isa pang asosasyon na kung tawagin ay RFID. Parang dumadaan sa expressway yun, RFID yan. Yun ang kanyang yun ang kanyang Acronym. pangalan. Acronym. Acronym, Oo. RFID. Ha? Sabi niya, dapat yung 243 billion na unprogrammed funds, tanggalin. Okay. Ay, Kasi, medyo may nahalata rin naman ako doon na, ayan. yung iba kasi yung ibang items, yung bang mga benepisyo ng mga public servants, halimbawa Okay, yung mandatory retirement benefits, Opo. at saka yung mga mandatory upgrades, yung dapat itaas ng napunta sa napunta doon sa program Ganun po. Di ba? Naglagay ng naglagay ng ng isang panibagong item under ang program funds na kung tawagin ay payment of personal services requirements. Bakit nilagay doon sa ang program? Sa program fund, Para sa ganon, hindi mabito. Ayaw. Kasi mandatory itong mga ito Oho. Oo. Yung BICAM committee, ni-restore niya yung Senate version sa ang program, 174 billion lang dyan Nabalik sa 243. Paano Diba? nangyari ito? Samantalang susuyurin natin. Yung ang nakalay program pa nga, kasi, ang appropriations dyan, kung tawagin, UA ang program appropriations. Hindi kaya nabibigatan ng ating mga kababayan. Kailangan may paliwanag Kaya nga natin. po, ninanamnam namin mabuti. Matututo Opo. sila rito Oho. Kapag nilagay mo sa Yan po talaga. Kaya ako napaborito ko talaga si Senator Marcolita. Iniisa-isa niya. Ini-educate niya tayo. Hindi, sino mga senador na iba naggaganyan sa atin? Wala pa ako natatandaan Iniisa-isa niya, pinapaliwanag niya, Tagalog pa. Di ba? program funds, yung program appropriations na yan, merong condition bago magamit yun Kapag kampo, doon po naka-program. May tatlong condition dyan. Okay, Oo. opo. Basta-basta. Oo, kinakailangan meron kang dagdag na income mo buwis na Pumasok. pumasok. Nakolekta, opo. Paano mo gagawin yan ngayon, ang BIR at saka yung customs at bagsak ang mga target Wala, nila. hindi mo makaabot sa target. Saan mo kukunin yan? Baka mamaya kunin mo sa iba. Diba? Ibig sabihin, isa sa kondisyon, kinakailangan may dagdag ka. May dagdag ka na buwis na nakolekta. O kaya naman, merong na-approve na loan. Utang. May apo. Utang. Nako, mukhang... Ibig sabihin, mga ganyan yung
Pagkatapos isa-certify ng Treasury. Okay. So may tatlo kang condition ngayon. Yun pala yun, Ngayon, Ibig sabihin nito, Sen, para lang malinaw, yung hindi yung appropriated ay budget mo na nandun na sa wallet mo, kumbaga sa program yun. Program na. Pwede mo nang gastahin yun. Unprogram, wala pang pagkukunan. Wala ka pang pagkukunan, kaya mo lang gagastahin yung may condition nga eh. Kapag nilagay mo doon, Standby fund, parang ganun standby yun. Oo. So pagkatapos minsan nagagamit yun. Hindi ngayon natutupad yung kondisyones. Yung tatlong kondisyon na yun. Oo. Kaya sabi ni, kung nakikinig kayo sa report ni ano kanina, Ni Eden. Opo. Oo. inamin na merong 1.6 na deficit. Yes, 1.6 trillion. Opo. Laki. Actually, 1.7 yun eh. Kasi 6.7 trillion ang ating budget. Ang kanilang projected income, ano lang eh, 5 trillion eh. Isang Yun, taon. yun ang tax revenue. Ha? Opo. Galing sa tax revenue. Yung non-tax revenue, baka meron silang makukuha ng halimbawa kahit 600 billion lang. Ito yung mga non-tax, ito yung mga GOCCs. So palagay mo 1.6 trillion talaga. Ito yung pangungutang mo. Yun.